Hindi natin kailangang basta na lamang itapon ang mga hinahangad ng ating puso, kundi dapat natin itong buong pusong ipagkatiwala sa Diyos at sabihing, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. May mga hinahangad tayong kailangang ialay sa Diyos ng may pagpapakumbaba at sabihing, sinusuko ko at iniaalay ko sa iyo ang aking mga hangaring ikaw mismo ang naglagay sa aking puso. Magagandang hangarin gaya ng pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, pangarap na trabaho, at kasaganaan sa pinansyal, mga mabubuti at makadiyos na pangarap na dalisay sa puso. Iniaalay ko silang lahat sa iyo, Panginoon, ngunit tunay na iniaalay ko na ang ibig sabihin ay binibigyan kita ng pahintulot na ipagkaloob ang mga ito ayon sa iyong kalooban at sa iyong itinakdang panahon. Kung ikaw ay nakaupo at nag-iisip, bakit hindi pa ito nangyayari? Bakit hindi pa tinutupad ng Diyos ang ninanais ng aking puso? Marahil ay hindi mo pa talaga lubos na isinuko ito sa Diyos. Kapag ikaw ay nagrereklamo, hindi mo pa ito tunay na isinuko, pinanghahawakan mo pa rin ito. Ibigay mo sa Kanya, at sa pagsuko mo ng lahat sa Kanya, makapapahinga ka sa kaalaman na hindi pa ito nangyayari sapagkat hindi pa ito ang tamang oras ayon sa Diyos, at yun lamang ang dahilan. Hindi mo kailangang ubusin ang iyong oras sa pag-iisip ng, bakit wala pa ito? Napakarami ko ng isinakripisyo, hindi ba dapat dumating na ito? Isang pag-aaksaya ng oras ang magreklamo sa isipan, isang anyo ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang kanyang oras ang pinakamahusay. Alam niya kung bakit hindi pa ito nararapat ngayon. Alam niya na kapag ibinigay niya ito sa iyo sa tamang panahon, ito ay magiging isang matamis na pagpapala. Magdudulot ito ng kagalakan at kakayanin mo ito. Hindi ka maaabala o maililihis ng pagpapala. Hindi mo ito gagawing Diyos sa iyong buhay. Alam niya ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan hanggat hindi natin natatanggap ang pagpapala ng wala sa tamang panahon. Kailangan lang tayo magtiwala sa Kanya.